Nangyari nang matapos magbigay ng utos si Jesus sa kanyang 12 alagad, umalis siya roon upang magturo at mangaral sa kanilang mga lungsod. Nang marinig na ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, nagsugo siya ng 2 sa kanyang mga alagad at sinabi nila sa kanya, "Ikaw ba yung paparito o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus sa kanila, "Pumaroon kayo kay Juan at ibalita ninyo ang mga bagay na inyong narinig at nakita. Nakakakita na ang mga bulag at nakakalakad na ang mga lumpo. Luminis na ang mga ketungin at nakakarinig na ang mga bingi. Nabuhay ang mga patay at ang ebanghelyo ay ipinangaral na sa mga dukha. Pinagpalang taong hindi natitisod sa akin." Pagkaalis nila, nagsimulang magsalita si Jesus sa napakaraming tao patungkol kay Juan. "Ano ang nais ninyong makita at lumabas kayo sa ilang? Isa bang tambo na inuuga ng hangin? Sa inyong paglabas, ano ba ang nais ninyong makita? Isang taong nagdadamit ng malambot na kasuotan? Narito ang mga nagdadamit ng malambot na kasuotan ay nasa mga bahay ng mga hari. Ngunit ano ang nais ninyong makita at lumabas kayo? Isa bang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa isang propeta. Ito ay sapagkat siya ang tinutukoy sa isinulat sa mga kasulatan. Narito, isinusugo ko ang aking sugo na mauuna sa iyo. Siya ang maghahanda ng iyong daraanan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa lahat ng ipinanganak ng mga babae, walang lumitaw ng higit na dakila kay Juan na tagapagbautismo. Gayunman, ang pinakamaliit sa paghahari ng langit ay higit na dakila kaysa sa kanya. Ngunit mula sa mga araw ni Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang paghahari ng langit ay nagbabata ng karahasan. Ito ay inaagaw ng mararahas na tao sa pamamagitan ng dahas. Ito ay sapagkat hanggang kay Juan, ang lahat ng propeta at ang kautusan ay naghahayag ng mga bagay na darating. Kung tatanggapin ninyo ito, siya ang Elias na inaasahang paparating na. Ang may pandinig ay makinig. Ngunit saan ko itutulad ang lahing ito? Ito ay katulad ng mga batang nakaupo sa mga pamilihang dako at tinatawag ang kanilang mga kasama. Sinasabi nila, "Tinutugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nagluksa kami, ngunit hindi kayo tumangis." Ito ay sapagkat dumating si Juan. Hindi siya kumakain ni umiinom at sinabi nilang siya ay may demonyo. Dumating ang anak ng tao na kumakain at umiinom. Sinabi nila, narito ang isang taong matakaw at manginginom ng alak. Isang taong kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Ngunit ang karunungan ay pinapaging matuwid ng kanyang mga anak. Pagkatapos, pinasimulan niyang sumbatan ang mga lungsod na ginawan niya ng maraming himala sapagkat hindi pa rin sila nagsisi. Sa aba mo, Corazin, sa aba mo, Bethsaida. Ito ay sapagkat kung sa Tiro at Sidon nangyari ang mga himalang ginawa sa inyo, malao na sana silang nakapagsisi at nagsuot ng magaspang na damit at nagbuhos ng abo sa kanilang sarili. Ngunit sinasabi ko sa inyo, lalong madali ang titiisin ng Sidon at Tiro sa araw ng paghuhukom kaysa ng sa inyo. Ikaw naman, Capernaum, itinaas ka hanggang sa langit, ibababa ka naman hanggang sa Hades. Ito ay sapagkat kung ang mga himalang ginawa sa iyo ay sa Sodoma nangyari, mananatili sana iyon hanggang sa araw na ito. Ngunit sinasabi ko sa inyo, lalong madali ang titiisin ng Sodoma sa araw ng paghuhukom kaysa ng sa inyo. Nang sandaling iyon, sinabi ni Jesus, O Ama, Panginoon ng langit, ng lupa, pinasasalamatan kita, sapagkat ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, ngunit inihayag mo ang mga ito sa mga sanggol. Gayon nga Ama, sapagkat ito ang nakakalugod sa iyong paningin. Ibinigay niya sa akin ng Ama ang lahat ng mga bagay. Walang sino mang lubos na nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. Gayon din, walang sino mang lubos na nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at ang sino mang ibig pagpahayagan ng anak. Kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, pumarito kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at mababang loob, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ito ay sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Nang panahong iyon sa araw ng Sabat, naglakad si Jesus sa triguhan. Kasama niya ang kanyang mga alagad at sila ay nagutom. Nagsimula silang pumigtal ng uhay ng trigo at kinain nila. Ngunit nang makita ito ng mga Fariseo, sinabi nila sa kanya, Narito, ang iyong mga alagad ay gumagawa ng gawaing labag sa kautusan sa araw ng Sabat.
Ngunit sinabi niya sa kanila, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David noong siya at ang kanyang mga kasama ay nagutom? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kinain ng mga tinapay na inihandog. Subalit labag sa kautusan na siya at ang mga kasama niya na kumain dito, dahil ito ay para sa mga saserdote lamang. O hindi ba ninyo nabasa sa kautusan kung paanong sa mga araw ng Sabat na ang mga saserdote sa templo ay lumabag sa araw ng Sabat at hindi sila nagkasala? Ngunit sinasabi ko sa inyo na naririto ang isang lalo pang dakila kaysa sa templo. Ngunit kung alam lamang ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang kasalanan. Ito ay sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng Sabat." Pumasok siya sa kanilang sinagoga. Narito, may isang lalaking naroroon na tuyot ang kamay. Tinanong nila siya na sinabi, "Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng Sabat?" Tinanong nila siya upang may maiparatang sila sa kanya. Sinabi niya sa kanila, "Kung ang sino man sa inyo ay may isang tupa at nahulog ito sa malalim na hukay sa araw ng Sabat, hindi ba ninyo ito kukunin at iaahon? Ang isang tao ay higit na mahalaga kaysa sa tupa. Kaya naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat." Nang magkagayon, sinabi niya sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat niya ito at gumaling ito at naging katulad ng isa. Nang magkagayon, umalis ang mga Fariseo at nagpulong sila ng laban sa kanya kung papaano nila siya papatayin. Ngunit alam ito ni Jesus at lumayo siya roon. Napakaraming tao ang sumunod sa kanya at pinagaling niya silang lahat. Ipinagbilin niya sa kanila na huwag nilang ihayag kung sino siya. Ito ay upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias na sinasabi, "Masdan ninyo ang lingkod ko na aking hinirang. Minahal ko siya at labis na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Ibibigay ko ang aking espiritu sa kanya at ihahayag niya ang paghatol sa mga hintil. Hindi siya magkikipagtalo o sisigaw man, ni walang makakarinig ng kanyang tinig sa mga lansangan. Hindi niya babaliin ang gapok na tambo. Hindi rin niya papatayin ang mga mitsang umuusok hanggang hindi niya napagtatagumpay ang paghatol. Sa kanyang pangalan aasa ang mga hintil." Pagkatapos, dinala nila sa kanyang isang inalihan ng demonyo. Ito ay bulag at pipi. Pinagaling niya ito at siya ay nakapagsalita at nakakita. Nang kilalas ang lahat ng mga tao na sinabi, "Hindi ba ito ang anak ni David?" Ngunit nang marinig ito ng mga Fariseo, sinabi nila, "Ang taong ito ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub na pinuno ng mga demonyo." Ngunit alam ni Jesus ang kanilang mga kaisipan. Sinabi niya sa kanila, "Ang bawat paghaharing nagkakabahabahagi sa kanyang sarili ay mawawasak. Ang bawat lungsod o sambahayan na nagkabahabahagi sa kanyang sarili ay hindi makakatayo. Kung si Satanas ay nagpapalayas kay Satanas, nahati siya laban sa kanyang sarili. Kung gayon, paano pa makakatayo ang kanyang paghahari? Kung ako ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub, sa pamamagitan nino magpapalayas ng mga demonyo ang inyong mga anak? Kaya nga, sila ang magiging mga tagahatol ninyo. Ngunit yamang ako ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Dumating na nga sa inyo ang paghahari ng Diyos. O paano ba mapapasok ng isang tao ang bahay ng isang malakas na tao at masamsam ang kanyang mga ari-arian? Hindi ba kailangang gapusin muna niya ang malakas na tao? Pagkatapos, masasamsam na niya ang kanyang bahay. Ang hindi pumapanig sa akin ay laban sa akin. Ang hindi sumasama sa akin ay mangangalat. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, lahat ng uri ng kasalanan at pamumusong ay ipatatawad sa mga tao. Ngunit ang pamumusong laban sa banal na espiritu ay hindi ipatatawad sa mga tao. Ang sino mang mamumusong laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Ngunit ang sino mang magsalita laban sa banal na espiritu ay hindi siya mapapatawad sa kapanahonang ito, maging sa darating pa. Gawin ninyong mabuti ang punong kahoy at mabuti ang magiging bunga nito. O kaya naman, pasamain ninyo ang punong kahoy at masama ang magiging bunga nito. Ito ay sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. O kayong anak ng mga ulupong, papaano kayo makakapagsalita ng mabubuting bagay gayong napakasama ninyo? Ito ay sapagkat mula sa kasagaran ng puso nagsasalita ang bibig. Ang isang mabuting tao ay nagbubunga ng mabubuting bagay mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay kumukuha ng masasamang bagay mula sa masamang kayamanan ng kanyang puso. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa bawat salitang walang kabuluhan na sabihin ng mga tao, magbibigay sulit na sila sa araw ng paghuhukom.
Ito ay sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay mapapaging matuwid, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Nang magkagayon, ang ilan sa mga guro ng kautusan at mga Fariseo ay sumagot sa kanya, ibig naming makakita ng isang tanda mula sa iyo. Ngunit sinabi niya sa kanila, kayo ay isang lahing masama at mapangalunya. Mahigpit kayong naghahangad ng isang tanda. Walang tanda na ibibigay sa inyo, kundi ang tanda ni Jonas na propeta. Ito ay sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa loob ng tiyan ng balyena sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao. Siya ay pupunta sa kailaliman ng lupa sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ang mga lalaki sa Ninive ay titindig sa araw ng paghuhukom na kasama ng lahing ito. Sila ang hahatol sa lahing ito sapagkat nagsisi sila sa pangangaral ni Jonas. At narito ang isang higit na dakila kaysa kay Jonas. Ang reyna ng timog ay titindig sa araw ng paghuhukom kasama ng lahing ito. Siya ang hahatol sa lahing ito sapagkat nanggaling pa siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. At narito ang isang higit na dakila kaysa kay Solomon. Kapag ang karumal-dumal na espiritu ay lumabas sa isang tao, gumagala siya sa mga tuyong dako. Naghahanap siya ng mapagpapahingahan, ngunit wala siyang matagpuan. Kaya't sasabihin niya, babalik ako sa bahay na pinanggalingan ko. At sa pagbalik niya, matatagpuan niya itong walang laman, nawalisan at nagayakan na. Kung magkagayon, paroroon siya at magsasama ng 7 pang espiritu na higit pang masama kaysa sa kanya. Papasok sila roon at doon maninirahan. Kaya ang sasapitin ng lalaking iyon ay masahol pa kaysa dati. Gayon din naman ang mangyayari sa masamang lahing ito. Samantalang nagsasalita pa siya sa mga tao, narito ang kanyang ina at kanyang mga nakababatang kapatid na lalaki ay nakatayo sa labas. Ibig nila siyang makausap at may nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina at ang iyong mga nakababatang kapatid na lalaki na nakatayo sa labas. Ibig kanilang makausap. Ngunit si Jesus ay sumagot sa kanya, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid na lalaki? Iniunat niya ang kanyang kamay at itinuro ang kanyang mga alagad na sinabi, narito ang aking ina at mga kapatid na lalaki. Ito ay sapagkat ang sino mang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit ay siyang aking kapatid na lalaki at kapatid na babae at ina. Nang araw ding iyon, lumabas ng bahay si Jesus at umupo sa tabing lawa. Pinalibutan siya ng napakaraming tao, kaya pumunta siya sa isang bangka. Doon siya umupo, habang ang buong karamihan naman ay nakatayo sa tabing lawa. Maraming bagay ang sinabi niya sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya rito, lumabas ang isang manghahasik upang maghasik. Sa kanyang paghahasik, may isang binhing nahulog sa tabing daan. Dumating ang mga ibon at kinain ng mga ito. Ang ilan naman ay nahulog sa mga mabatong lugar at doon ay walang sapat na lupa. Tumubo agad ang mga ito. Palibhasa, hindi malalim ang lupa. Pagsikat ng araw, nalantang mga ito. At dahil sa walang ugat, tuluyan ng nanuyot. Ang ilan naman ay nahulog sa dawagan. Lumago ang mga dawag at siniksik ang mga ito. Ngunit ang ilan ay nahulog sa matabang lupa at nagbunga. Ang ilan ay nagbunga ng tig-100, ang ilan ay tig-60 at ang ilan naman ay tig-30. Ang mga may pandinig ay makinig. Dumating ang mga lagad at sinabi nila sa kanya, bakit ka nagsasalita sa kanila sa mga talinghaga? Sumagot siya sa kanila, ito ay sapagkat ipinagkaloob sa inyo na makaalam ng mga hiwaga ng paghahari ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Ito ay sapagkat ang sino mang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang sino mang wala, aalisin pa ang nasa kanya. Kaya nga nagsasabi ako sa kanila ng mga talinghaga. Ito ay sapagkat tumitingin sila at hindi nakakakita. May pinapakinggan sila, ngunit hindi sila totoong nakikinig at hindi sila nakakaunawa. Natupad sa kanila ang sinulat ni Propeta Isaias na sinasabi, sa pamamagitan ng pakikinig ay makakarinig kayo, ngunit hindi kayo makakaunawa. Sa pagtingin ay makakakita kayo, ngunit hindi kayo makakatalos. Ito ay sapagkat ang mga puso ng mga taong ito ay matigas na, nahihirapan ng makinig ang kanilang tainga. Ipinikit na nila ang kanilang mga mata, kung hindi ay baka makakita pa ang kanilang mga mata at makarinig ang kanilang mga tainga. Baka makaunawa pa ang kanilang mga puso at manumbalik sila at aking pagagalingin. Pinagpala ang inyong mga mata sapagkat ang mga ito ay nakakakita. Pinagpala ang inyong mga tainga sapagkat ang mga ito ay nakakarinig. Katotohanang sinasabi ko sa inyo,
Maraming propeta at mga taong matuwid ang mahigpit na naghahangad na makita ang mga bagay na inyong nakikita. Ngunit hindi nila nakita. Hinangad nilang marinig ang mga bagay na inyong naririnig, ngunit hindi nila narinig. Kaya nga, pakinggan ninyo ang talinghaga patungkol sa mga hasik. Ang sinumang nakikinig sa salita ng paghahari ng Diyos at hindi ito nauunawan ay pinupuntahan ng masama. Inaagaw nito ang salitang naihasik na sa kanyang puso. Siya itong nahasikan ng binhi sa tabing daan. Ang mga naihasik na binhi sa mabatong lupa ay ang mga nakikinig ng salita at agad-agad itong tinanggap ng buong galak. Ngunit wala itong ugat sa kanyang sarili kaya hindi ito nagtagal. Kapag dumating ang paghihirap o pag-uusig dahil sa salita, kaagad itong natitisod. Ang mga naihasik sa mga dawagan ay ang nakikinig ng salita. Ngunit ang kabalisahan ng kapanahonang ito at ang daya ng kayamanan ang dumaig sa salita at hindi ito nagbunga. Ang mga naihasik sa matabang lupa ay ang nakikinig ng salita at nauunawaan ito. Kaya naman, ito ay nagbubunga. Ang ilan ay tig-100, ang ilan ay tig-60 at ang ilan ay tig-30. Isinalaysay niya ang isa pang talinghaga sa kanila na sinasabi, ang pag-aari ng langit ay natutulad sa isang lalaki na naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukirin. Ngunit habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Naghasik siya ng masamang damo sa pagitan ng mga trigo at umalis. Nang sumibol ng mangusbong ng trigo at namunga, lumitaw rin ang masamang damo. Kaya ang mga alipin ng may-ari ng sambahayan ay lumapit sa kanya at sinabi, Ginoo, hindi ba mabubuting binhi ang iyong inihasik sa inyong bukid? Kung gayon, saan nanggaling ang masasamang damong ito? Sinabi niya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Sinabi ng mga alipin sa kanya, kung gayon, ibig mo bang tipunin namin ang mga ito? Ngunit sinabi niya, huwag. Ito ay sapagkat baka sa pagtipon ninyo ng masasamang damo ay mabunot din ninyo ang mga trigo. Pabayaan ninyong kapwa silang tumubo hanggang sa anihan. Sa panahon ng anihan, sasabihin ko sa mga ani, tipunin muna ninyo ang masasamang damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin. Ngunit ang mga trigo ay tipunin sa aking bangan. Isinalaysay niya sa kanila ang isa pang talinghaga na sinasabi, ang paghari ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa. Kinuha ito ng isang lalaki at inihasik sa kanyang bukirin. Pinakamaliit ito sa lahat ng mga binhi, ngunit nang lumaki na, ito ang pinakamalaki sa mga gulay at naging isang punong kahoy. Dumating dito ang mga ibon sa himpapawid at namugad sa kanyang mga sanga. Isa pang talinghaga ang sinalaysay niya sa kanila. Ang paghahari ng langit ay katulad sa pampalsan na kinuha ng isang babae. Inihalo niya ito sa 3 takal na harina hanggang sa mahaluan ng lahat. Ang lahat ng mga bagay na ito ay sinabi ni Jesus sa napakaraming mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga. Wala siyang sinabi sa kanila na hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Ito ay upang matupad ang sinabi ni propeta na sinasabi, magsasalita ako ng mga talinghaga, ipahahayag ko ang mga bagay na natatago buhat pa ng likhain ng sanlibutan. Nang magkagayon, pinaalis ni Jesus ang napakaraming tao at pumasok sa bahay. Lumapit sa kanyang mga alagad at sinabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghagang patungkol sa masamang damo sa bukid. Siya ay sumagot at sinabi sa kanila, ang naghasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mabuting binhi ay ang mga anak ng paghahari ng Diyos. Ngunit ang masamang damo ay ang mga anak ng masama. Ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang dyablo. Ang tagani ay ang katapusan ng kapanahonang ito. Ang mga ani ay ang mga anghel. Kung paano nga ang pagtipon at pagsunog sa apoy ng masasamang damo, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng kapanahonang ito. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel. Titipunin nila sa labas ng kanyang paghahari ang lahat ng bagay na nakakapagpatisod at ang mga hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos. Ihahagis nila ang mga ito sa nagniningas na pugo ng apoy. Dito magkakaroon ng pananangis at pagngangalit ng mga ngipin. Kung magkagayon, ang mga matuwid ay magliliwanag katulad ng araw sa paghahari ng kanilang ama. Ang mga may pandinig ay makinig. Ang paghahari ng langit ay katulad ng natatagong kayamanan sa bukid. Natagpuan ito ng isang tao at muli niyang itinago ito. Dahil sa kagalakan, siya ay umuwi at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman ang paghahari ng langit ay katulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. Nang makatagpo siya ng isang mamahaling perlas, umuwi siya. Ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang perlas.
Ang pag-ari ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihulog sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ito, hinilan nila sa pampang. Umupo sila at tinipo ng mabubuting isda sa mga lalagyan, ngunit ang masasamang isda ay itinapon nila. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng kapanahunang ito. Lalabas ang mga anghel at ihihiwalay ang mga masasama sa matutuwid. Itatapon nilang masasama sa nagniningas na apoy. Doon magkakaroon ng pananangis at pagngangalit ng mga ngipin. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Nauunawaan ba ninyo ang lahat ng mga bagay na ito?" Sinabi nila sa kanya, "Oo, Panginoon." Nang magkagayon, sinabi niya sa kanila, "Ito ay sapagkat ang bawat guro ng kautusan na naging alagad ng paghahari ng langit ay katulad sa isang lalaking may-ari ng sambahayan na naglabas ng kanyang mga bago at mga lumang kayamanan." Nang matapos ni Jesus ang mga talinghagang ito, umalis siya roon. Pagdating niya sa kanyang sariling lupain, nagturo siya sa kanila sa kanilang sinagoga. Labis silang nanggilalas na sinabi, "Saan kumuha ang lalaking ito ng karunungan at gayon din ang mga ganitong himala? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba ang kanyang ina ay si Maria? Hindi ba ang mga kapatid niyang lalaki ay sina Santiago, Jose, Simon at Judas? Hindi ba ang kanilang mga kapatid na babae kasama natin? Kung gayon, saan nga kumuha ang lalaking ito ng ganitong mga bagay?" At kinatisuran nila siya. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay walang karangalan sa kanyang sariling bayan at sambahayan. Hindi siya gumawa roon ng maraming himala dahil sa hindi nila pagsampalataya. Nang panahong iyon, narinig ni Herodes na tetrarka ang patungkol sa katanyagan ni Jesus. Sinabi niya sa kanyang mga lingkod, "Ito ay si Juan na tagapagbautismo. Siya ay muling nabuhay mula sa mga patay, kaya nakakagawa siya ng ganitong mga himala. Ito ay sapagkat si Herodes ngang nagpahuli kay Juan noon. Ginapos niya siya at ipinabilanggo, alang-alang kay Herodias na asawa ni Felipe na kanyang nakakabatang kapatid. Ito ay sapagkat sinabi ni Juan sa kanya, 'Hindi matuwid na ariin mo siyang asawa.' Hangad ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natakot siya sa mga tao sapagkat ibinilang nila siya na isang propeta. Ngunit nang sumapit ang kaarawan ni Herodes, sumayaw ang anak ni Herodias sa harapan niya. Labis na nasiyahan si Herodes sa kanya, kaya nangako siyang may panunumpa na ibibigay sa kanya ang anumang hingin niya. Sa udyok ng kanyang ina, sinabi niya, "Ibigay mo sa akin dito ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang pinggan." Ang hari ay labis na nagdalamhati, ngunit dahil sa kanyang sinumpaan at sa mga kasalo niya sa dulang, iniutos niyang ibigay sa kanyang kahilingan. Nagsugo siya at pinugutan ng ulo si Juan sa bilangguan. Dinala ang kanyang ulo na nakalagay sa isang pinggan na ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito sa kanyang ina. Dumating ang kanyang mga alagad at kinuha ang kanyang bangkay at inilibing ito. Pumaroon sila kay Jesus at ibinalita ito sa kanya. Nang marinig ito ni Jesus, umalis siya roon na sakay ng bangka upang magtungong mag-isa sa isang ilang na pook. Nang marinig nga ito ng mga tao, sumunod sila sa kanya na naglalakad mula sa mga lungsod. Pumunta si Jesus sa baybayin at nakita niyang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila. Pinagaling niyang mga may sakit sa kanila. Nang magtatakip silim na, lumapit sa kanyang mga alagad. Sinabi nila, "Ito ay isang ilang na pook at lampas na ang oras. Paalisin mo na ang napakaraming tao upang sila ay pumunta sa mga nayon at nang makabili sila ng kanilang makakain." Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi na kailangang umalis pa. Bigyan ninyo sila ng makakain." Sinabi nila sa kanya, "Mayroon lang tayo ritong 5 tinapay at 2 isda." Sinabi niya, "Dalhin ninyo sa akin ang mga iyan." At inutusan niyang napakaraming tao na umupo sa damuhan. Kinuha niyang 5 tinapay at 2 isda. Tumingilas siya sa langit at kanyang pinagpala at pinagputol-putol ito. Pagkatapos, binigay niya ito sa kanyang mga alagad at ibinigay naman ng kanyang mga alagad sa napakaraming tao. Kumain silang lahat at nabusog. Inipon nilang mga lumabis at nakapuno ng 12 bakol. May mga 5,000 kalalakihan ang mga kumain, bukod pa ang mga babae at mga bata. Pinasakay kaagad ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang bangka. Pinauna niya sila sa kabilang ibayo, habang pinaalis niya ang napakaraming tao. Nang makalis ng napakaraming tao, umahon siyang mag-isa sa bundok upang manalangin. Nang gumabi na, nag-iisa siya roon. Samantala, ang bangka ay nasa kalagitnaan ng lawa na sinasalpok ng mga alon, sapagkat pasalungat ang hangin sa kanila. Sa ika-4 na pagpupuyat ng gabi, pumaroon si Jesus sa kanila na naglalakad sa ibabaw ng lawa. Lubhang natakot ang mga alagad nang makita siya na naglalakad sa ibabaw ng lawa.
Sinabi nila, "Multo!" at sumigaw sila dahil sa takot. Nagsalita kaagad si Jesus na sinabi sa kanila, "Lakasan ninyong inyong loob. Ako ito, huwag kayong matakot." Sumagot sa kanya si Pedro, "Panginoon, kung ikaw nga yan, hayaan mong makaparian ako sa iyo sa ibabaw ng tubig." Sinabi niya, "Halika." Pagkababa ni Pedro mula sa bangka, lumakad siya sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang makita niyang malakas na hangin, natakot siya at nagsimulang lumubog. Sumigaw siya na sinasabi, "Panginoon, sagipin mo ako, sagipin mo ako." Kaagad na iniyunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. Sinabi niya sa kanya, "O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nagkaalinlangan?" Nang makasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin. Kaya ang mga nasa bangka ay lumapit at sumamba kay Jesus. Sinabi nila, "Totoong ikaw nga ang anak ng Diyos." Nang makatawid na sila, dumating sila sa lupain ng Genezaret. Nang makilala siya ng mga tao sa dakong iyon, ipinamalita nila sa buong palibot ng lupaing iyon. Kaya dinala nila sa kanya ang lahat ng mga may sakit. Ipinamanhik nila sa kanya na ipahipo man lamang sa kanila ang laylayan ng kanyang damit. At lahat ng humipo sa kanyang damit ay pinagaling niya ng lubos. Nang magkagayon, lumapit kay Jesus ang mga guro ng kautusan at mga Fariseo na mula sa Jerusalem. Sinabi nila, "Bakit nilalabag ng mga alagad mo ang kaugalian ng mga matanda? Ito ay sapagkat hindi sila naghuhugas ng kamay bago kumain." Sumagot siya sa kanila, "Bakit nilalabag ninyo ang utos ng Diyos dahil sa inyong kaugalian? Ito ay sapagkat iniutos ng Diyos na sinasabi, 'Igalang mo ang iyong ama at ina.' Ang sino mang manungayaw sa kanyang ama o sa kanyang ina ay dapat mamatay. Ngunit sinasabi ninyo, ang sino mang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, ang anumang dapat ko sanang ibigay na kapakinabangan sa iyo, ay naging kaloob ko na sa Diyos. At sa pamamagitan nito ay wala na siyang pananagutan sa kanyang ama o sa kanyang ina. Sa ganitong paraan ay winawalang kabulan ninyo ang utos ng Diyos dahil sa inyong kaugalian. Kayong mapagpaimbabaw, tama ang paghayag ni Isaiah sa inyo na sinabi, 'Lumalapit sa akin ang mga taong ito sa pamamagitan ng kanilang mga bibig at iginagalang nila ako sa pamamagitan ng kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Ang aral na kanilang itinuturo ay mga kautusan ng mga tao.'" Tinawag niyang napakaraming tao. Sinabi niya sa kanila, "Pakinggan ninyo ako at unawain. Ang nakakapagparumi sa isang tao ay hindi ang pumapasok sa bibig, kundi ang lumalabas sa bibig. Ito ang nagpaparumi sa isang tao." Nang magkagayon, lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Alam mo bang natisod ang mga Fariseo pagkarinig nila ng mga pananalitang ito?" Ngunit sumagot siya sa kanila, "Ang bawat halaman na hindi itinanim ng aking ama na nasa langit ay bubunutin. Pabayaan ninyo sila. Sila ay mga bulag na umaakay sa mga bulag. Kapag ang bulag ang aakay sa bulag, kapwa silang mahuhulog sa hukay." Nang magkagayon, sinabi ni Pedro sa kanya, "Ipaliwanag mo sa amin ang talinghagang ito." Sinabi ni Jesus, "Wala pa rin ba kayong pangunawa? Hindi pa ba ninyo alam na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan? Pagkatapos, hindi ba idinudumi ito sa palikuran? Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Ang mga ito ang nagpaparumi sa tao. Ito ay sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, ang pagkikiapid, mga pagnanakaw, mga walang katotohanang pagsaksi, at mga pamumusong. Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa isang tao. Ang hindi paghugas ng kamay bago kumain ay hindi nagpaparumi sa isang tao." Pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, pumunta siya sa lupain ng Tiro at Sidon. May babaeng taga-Kanaan na nakatira sa lupain ding iyon ang lumabas at sumisigaw sa kanya na sinasabi, "O Panginoon, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Ang aking anak na babae ay labis na pinahihirapan ng demonyo." Ngunit hindi niya siya tinugon ng kahit isang salita. Nilapitan siya ng kanyang mga alagad at pinakiusapan na sinasabi, sapagkat sigaw siya ng sigaw habang sumusunod sa atin. Sinabi niya, "Sinugo lamang ako para sa mga naliligaw na tupa sa sambahayan ng Israel." Ngunit lumapit siya sa kanya at kanya siyang sinamba na sinasabi, "Panginoon, tulungan mo ako." Ngunit nang sumagot siya, hindi nararapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon ito sa mga aso. Sinabi ng babae, "Totoo, Panginoon, ang mga aso man ay kumakain ng mga mumong nalalaglag mula sa hapagkainan ng kanilang mga Panginoon." Nang magkagayon, sinabi ni Jesus sa kanya, "O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya.
mangyari sa iyo ang ayon sa ibig mo. Mula sa oras ding iyon, gumaling ang kanyang anak. Pagkaalis ni Jesus doon, nagtungo siya sa tabi ng lawa ng Galilea. Umahon siya sa isang bundok at doon naupo. Lumapit sa kanya ang napakaraming tao. Dinala nila ang mga pilay, ang mga bulag, ang mga pipi, at ang mga may kapansanan, at marami pang iba. Inilagay nila sila sa kanyang paanan at pinagaling niya sila. Namanghang napakaraming tao nang makita nilang nakapagsalita ng mga pipi. Gumaling ang mga may kapansanan, nakalakad ng mga lumpo at nakakita ng mga bulag, at niluwalhati nila ang Diyos ng Israel. Kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at pinalapit sa kanya. Sinabi niya, "Nahahabag ako sa napakaraming taong ito, sapagkat 3 araw na silang sumusunod sa akin, at wala man lang silang makain. Hindi ko ibig na pauwiin silang gutom at baka manlupaypay sila sa daan." Sinabi ng kanyang mga alagad sa kanya, "Saan tayo kukuha sa ilang na ito ng sapat na tinapay upang mabusog ang napakaraming taong ito?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ilang tinapay mayroon kayo?" Sinabi nila, 7, at ilang malilit na isda. Inutusan niyang mga tao na umupo sa lupa. Kinuha niyang 7 tinapay at ang mga isda. Nagpasalamat siya at pinagputol-putol ang mga ito. Ibinigay niyang mga ito sa kanyang mga alagad at ibinigay naman ng mga alagad sa napakaraming tao. Kumain silang lahat at nabusog. Pinulot nila ang mga lumabis na pinagputol-putol at nakapuno sila ng 7 kaing. Ang kumain ay 4,000 lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Nang mapalis na niyang napakaraming tao, sumakay siya at nagtungo sa hangganan ng Magdala. Lumapit ang mga Fariseo at mga Saduceo upang siya ay subukin. Hiniling nila sa kanya na magpakita siya sa kanila ng isang tanda mula sa langit. Sumagot siya at sinabi sa kanila, "Kung gabi ay sinasabi ninyo, bubuti ang panahon dahil mapula ang langit. Kung umaga naman ay sinasabi ninyo, masama ang panahon dahil mapula at makulimlim ang langit. O kayong mga mapag-imbabaw, alam ninyong kilalanin ang anyo ng langit, ngunit hindi ninyo alam kilalanin ang tanda ng panahon. Ang mga tao sa panahong ito ay masama at mapangalunya. Mahigpit silang naghahangad ng isang tanda, ngunit walang ibibigay na tanda sa kanila, kundi ang tanda ni Propeta Jonas." Umalis si Jesus at iniwan sila. Nang ang kanyang mga alagad ay makarating sa kabilang ibayo, nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mag-ingat kayo sa mga pampaalsa ng mga Fariseo at mga Saduceo." Nangatwiran sila sa kanilang sarili patungkol dito na sinasabi, "Ito ay sapagkat hindi tayo nakapagdala ng tinapay." Ngunit nalaman ito ni Jesus at sinabi niya sa kanila, "O kayong mga maliliit ang pananampalataya, bakit kayo nangatwiranan sa inyong mga sarili na hindi kayo nakapagdala ng tinapay? Hindi pa ba ninyo nauunawaan ni naalaala ang 5 tinapay na ipinakain sa 5,000? Ilang bako lang inyong nakuha? Hindi ba ninyo naalala ang 7 tinapay na ipinakain sa 4,000? Ilang kaing ang inyong nakuha? Bakit hindi ninyo nauunawaan ang sinasabi ko sa inyo? Ang sinabi ko ay, dapat kayong mag-ingat sa pampaalsa ng mga Fariseo at mga Saduceo at hindi ang patungkol sa tinapay." Sa ganoon, naunawaan na nila na hindi sila pinag-iingat sa pampaalsa ng tinapay, kundi sa aral ng mga Fariseo at mga Saduceo. Nang makarating si Jesus sa mga lupain ng Cesarea Filipo, tinanong niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, "Ayon sa sinasabi ng mga tao, sino raw ba ako na anak ng tao?" Sinabi nila, ang sabi ng iba, si Juan na tagapagbautismo. Ang sabi ng ilan, si Elias. At ang iba naman ay nagsabing, ikaw si Jeremias o isa sa mga propeta. Sinabi niya sa kanila, "Ngunit ayon sa inyo, sino ako?" Sumagot si Simon Pedro, "Ikaw ang Mesayas, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko rin sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Hindi makakapanaig sa kanya ang tarangkahan ng Hades. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng paghahari ng langit. Ano man ang iyong tatalian sa lupa ay tatalian sa langit. Ano man ang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit." Pagkatapos, ipinagbili niya sa kanyang mga alagad na huwag nilang sabihin kanino man na siya ay si Jesus, ang Mesayas. Magmula noon, ipinalam ni Jesus ang mga bagay na ito sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, "Kailangan kong pumunta sa Jerusalem. Doon ay magbabata ako ng maraming pahirap sa kamay ng mga matanda, mga pinunong saserdote at mga guro ng kautusan. Papatayin nila ako at muli akong mabubuhay sa ikatlong araw."
Isinama siya ni Pedro at nagsimulang sawayin siya na sinasabi, "Panginoon, malayo nawa ito sa iyo. Hindi ito mangyayari sa iyo." Ngunit humarap siya at sinabi kay Pedro, "Pumunta ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay hadlang sa akin, sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao." Nang magkagayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito ay sapagkat ang sino mang ibig magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakasumpong nito. Ito ay sapagkat kung makamtan man ng isang tao ang buong sanlibutan, ngunit mapahamak naman ang kanyang kaluluwa, ano ang pinakinabangan niya? Ano ang may bibigay ng isang tao bilang katumbas ng kanyang kaluluwa? Ito ay sapagkat paparito ang anak ng tao sa kalawalhatian ng kanyang ama, kasama ng kanyang mga anghel. Gagantimpalaan niya ang mga tao ayon sa kanilang mga gawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo na nakatayo rito ang hindi makakaranas ng kamatayan hanggang hindi nila makita ang anak ng tao sa kanyang pag-aari sa kanyang pagdating." Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro at Santiago at si Juan na kanyang kapatid. Dinala niya silang bukod sa isang mataas na bundok. Nagbagong anyo siya sa harap nila. Nagliwanag ang kanyang mukha na parang araw. Pumuti ang kanyang mga damit na gaya ng busilak ng liwanag. Narito, biglang nagpakita sa kanila sina Moises at Elias na nakikipag-usap sa kanya. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti para sa amin na kami ay naririto. Kung ibig mo, gagawa kami rito ng 3 kubol. Isang para sa iyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Habang nagsasalita pa siya, narito, nililiman sila ng isang maningning na ulap. Narito, may isang tinig na buhat sa ulap na nagsasabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak, na labis kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Nang marinig ito ng mga alagad, napasubsob sila sa lupa at sila ay lubhang natakot. Lumapit si Jesus at hinipon niya sila. Sinabi niya, "Tumayo kayo at huwag kayong matakot." Nang tumingin sila sa paligid, wala silang ibang nakita kundi si Jesus lamang. Habang bumababa sila sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus na sinabi, "Huwag ninyong sabihin kanino man ang pangitaang ito hanggang sa muling mabuhay mula sa mga patay ang anak ng tao." Tinanong siya ng kanyang mga alagad na sinasabi, "Bakit sinasabi ng mga guro ng kautusan na dapat munang dumating si Elias?" Sumagot si Jesus, "Darating muna si Elias upang ipanumbalik ang lahat ng bagay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias at hindi nila siya nakilala. Ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang naibigan. Gayon din naman ang anak ng tao ay pahihirapan na nila." Nang magkagayon, naunawa ng mga alagad na si Juan na tagapagbautismo ang tinutukoy niya. Pagdating nila sa napakaraming tao, nilapitan siya ng isang lalaki na nanikluhod sa kanya na sinasabi, "Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki, sapagkat siya ay may epilepsya at lubhanang nahihirapan. Madalas siyang nabubuwal sa apoy at sa tubig. Dinala ko siya sa iyong mga alagad at hindi nila siya napagaling." Kaya tumugon si Jesus, "O, lahing walang pananampalataya at lahing nagpakalihis, hanggang kailan ako mananatiling kasama ninyo at magtitiis sa inyo? Dalhin siya rito sa akin." Sinaway ni Jesus ang demonyo at lumabas ito mula sa kanya. Gumaling ang bata sa oras ding iyon. Pagkatapos, lumapit ng bukod ang mga alagad kay Jesus at nagtanong, "Bakit hindi namin siya mapalayas?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ito ay dahil sa hindi ninyo pananampalataya. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay may pananampalatayang tulad ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito ay lilipat at walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Ngunit ang ganitong uri ay hindi mapapalis maliban sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno." Samantalang nagkakatipon sila sa Galilea, sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang anak ng tao ay pagkakanulo na sa kamay ng mga tao. Papatayin nila siya at sa ikatlong araw ay muling bubuhayin." Sila ay lubhang namighati. Nang sila ay dumating sa Capernaum, ang mga maniningil ng buwis ng templo ay lumapit kay Pedro. Sinabi nila, "Hindi ba nagbabayad ng buwis ang inyong guro?" Sinabi niya, "Oo." Nang makapasok na siya sa bahay, kinausap muna siya ni Jesus na sinasabi, "Simon, ano ba ang palagay mo? Kanino naniningil ng bayarin at buwis pang dayuhan ng mga hari sa daigdig? Naniningil ba sila sa kanilang mga anak o sa mga dayuhan?" Sinabi ni Pedro sa kanya, "Sa mga dayuhan." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Kung gayon, di saklaw ang mga anak. Gayon paman, upang hindi nila tayo katisuran,
pumaroon ka sa lawa at ihulog mo ang kawil. Kunin mo ang unang isda na iyong mahuhuli. Kapag ibinuka mo ang kanyang bibig ay makakakita ka ng isang salaping pilak. Kunin mo at ibayad mo na buwis mo at buwis ko para sa kanila. Nang oras na iyon, lumapit ang mga alagad kay Jesus na sinasabi, "Sino ang pinakadakila sa pag-aari ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang maliit na bata at inilagay sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo ay magbago at tumulad sa maliliit na bata, hindi kayo makakapasok sa paghahari ng langit. Kaya nga, ang sino mang magpapakumbaba katulad ng maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa paghahari ng langit. Sino mang tumanggap sa isa sa maliit na batang katulad nito sa aking pangalan, ako ang tinatanggap. Ngunit ang sino mang maging katisuran sa isa sa mga malilit na ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pang talian ng malaking giling ang bato ang kanyang leeg at itapon sa dagat. Sa aba ng sangkatauhan dahil sa mga katitisuran, ito ay sapagkat kailanman ay hindi mawawala ang mga kadahilanan ng pagkatisod, ngunit sa aba ng taong pinanggalingan ng pagkatisod. Kaya nga, kung ang iyong kamay o ang iyong paang makakapagpatisod sa iyo, putulin mo ito at itapon. Higit pang mabuti para sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw o pilay kaysa may dalawang kamay o dalawang paa ngunit ihahagis naman sa apoy na walang hanggan. Kung ang iyong matang makakapagpatisod sa iyo, dukitin mo ito at itapon. Higit pang mabuti para sa iyo ang pumasok sa buhay na may isang mata kaysa may dalawang mata ngunit ihahagis naman sa apoy ng impyerno. Ingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa malilit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ito ay sapagkat ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ito ay sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawawala. Ano sa palagay ninyo? Kung ang isang tao ay may 100 tupa at ang isa sa mga ito ay naligaw, hindi ba niya iiwanan ang 99 at aakyat sa bundok at hahanapin ang naligaw? Kapag natagpuan niya ito, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Higit niyang ikakagalak ang patungkol sa natagpuang tupang naligaw kaysa sa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Gayunman, kapag ang iyong kapatid na lalaki ay magkasala sa iyo, puntahan mo siya. Sabihin mo sa kanyang kasalanan na kayong dalawa lang. Kung pakinggan kanya, napanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung ayaw kanyang pakinggan, magsama ka ng isa o dalawa pa upang sa bibig ng 2 o 3 pang mga saksi, ang bawat salita ay mapagtibay. Kung ayaw niya silang pakinggan, sabihin ito sa iglesia. At kung ang iglesia naman ay ayaw niyang pakinggan, ituring mo na siyang hintil o maniningil ng buwis. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ano man ang inyong tatalian sa lupa ay tatalian sa langit. Ano man ang inyong kakalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Muli kong sinasabi sa inyo, kapag ang dalawa sa inyo ay magkaisa rito sa lupa sa paghingi ng anumang bagay, ipagkakaloob ito sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Ito ay sapagkat kung saan ang 2 o 3 ay nagkakatipuan sa aking pangalan, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. Lumapit si Pedro sa kanya at sinabi, "Panginoon, makailang ulit bang magkasala sa akin ang aking kapatid at siya ay aking patatawarin? Hanggang sa makapito ba?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sinasabi ko sa iyo na hindi lamang makapito, kundi hanggang makapitumpong-pitong ulit." Ito ay sapagkat ang pag-aari ng langit ay katulad sa isang hari na ibig maningil sa kanyang mga alipin. Nang magsimula na siyang maningil, iniharap sa kanyang isa na may utang sa kanya ng 10,000 talento. Ngunit sa kadahilanang wala siyang may bayad, iniutos ng kanyang Panginoon na ipagbili siya, gayon din ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang tinatangkilik upang makabayad. Ang alipin nga'y lumuhod at sinamba siya na sinasabi, "Panginoon, pagpasensyahan mo muna ako at babayaran kita sa lahat ng utang ko." Kaya ang Panginoon ng aliping iyon ay nahabag at pinawalan siya at pinatawad ang kanyang utang. Ngunit paglabas ng alipin ding iyon, nakita niya ang kanyang kapwa alipin na may utang sa kanya ng 100 denaryo. Hinawakan niya ito at sinakal na sinabi, "Bayaran mo ang utang mo sa akin." Ang kanyang kapwa alipin ay nagpatira pa sa kanyang paanan. Nagmakaawa siya sa kanya na sinasabi, "Pagpasensyahan mo ako at babayaran kita sa lahat ng utang ko." Ngunit ayaw niyang pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ito hanggang sa makabayad ng kanyang utang. Kaya nang makita ng mga kapwa niya alipin ang nangyari, labis silang namighati. Lumapit sila sa kanilang Panginoon at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari. Kaya nang maipatawag na siya ng kanyang Panginoon, sinabi sa kanya, "O ikaw na masamang alipin, pinatawad ko ang lahat mong pagkakautang dahil nagmakaawa ka sa akin. Hindi ba nararapat na mahabag ka rin sa iyong kapwa alipin katulad ng paghabag ko sa iyo?" Sa matinding galit ng kanyang Panginoon,
Ibinigay siya sa mga tagapagpahirap sa bilangguan hanggang sa mabayaran niya ang lahat ng kanyang utang. Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kapag hindi kayo nagpatawad ng taos sa inyong puso sa bawat kapatid sa kanilang pagsalangsang. Nangyari na nang matapos ni Jesus ang mga pananalitang ito, nilisan niya ang Galilea at pumaroon siya sa mga hangganan ng Judea sa kabilang ibayo ng Jordan. Sinundan siya ng napakaraming tao at pinagaling niya sila roon. Nilapitan din siya ng mga Fariseo upang subukin siya. Sinabi nila sa kanya, "Naayon ba sa kautusan na palayasin ng isang lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan?" Sumagot siya sa kanila, "Hindi ba ninyo nabasa na siya na lumalang sa kanila sa pasimula ay nilalang sila na lalaki at babae?" Sinabi pa niya, "Dahil dito, iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magkikisama sa kanyang asawa. Silang dalawa ay magiging isang laman. Kung gayon, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao." Sinabi nila sa kanya, "Kung gayon, bakit ipinag-utos ni Moises na magbigay ng isang kasulatan ng paghihiwalay bago palayasin ng babae?" Sinabi niya sa kanila, "Dahil sa katikasan ng inyong mga puso, kaya ipinahintulot ni Moises na palayasin ninyo ang inyong mga asawa, ngunit hindi gayon sa pasimula. Sinasabi ko sa inyo na ang sinumang magpalayas ng kanyang asawang babae maliban sa pagkikiapid nito at mag-aasawa ng iba ay magkakasala ng pangangalo niya. Ang sinumang magpakasal sa babaeng pinalayas ng kanyang asawa ay nagkakasala ng kasalanang sexual." Sinabi ng kanyang mga alagad sa kanya, "Kung ganyan ang kalalagyan ng lalaki at ng kanyang asawa, makakabuti pang huwag nang mag-asawa." Ngunit sinabi niya sa kanila, "Hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi doon lamang sa pinagkalooban. Ito ay sapagkat may mga ipinanganak na bating. Sila ay gayon na mula pa sa sinapupunan ng kanilang ina. May mga bating naman na ginagawang bating ng mga tao. May mga bating din na sinadya nilang maging mga bating alang-alang sa paghahari ng langit. Ang makakatanggap nito ay hayaang tumanggap nito." Pagkatapos, may dinala sa kanya na maliliit na mga bata upang ipatong niya ang kanyang kamay sa kanila at sila ipanalangin. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Ngunit sinabi ni Jesus, "Pahintulutan ninyo ang malilit na bata na lumapit sa akin at huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila nauukol ang paghahari ng langit." Ipinatong niya sa kanila ang kanyang mga kamay at siya'y umalis doon. Narito, may isang lalaking lumapit sa kanya at sinabi, "Mabuting guro, anong mabuting bagay na dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" Sinabi niya sa kanya, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang at iyon ay ang Diyos. Ngunit yamang ibig mong pumasok sa buhay, sundin mo ang mga utos." Sinabi niya sa kanya, "Alin sa mga kautusan?" Sinabi ni Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw at huwag kang sasaksi sa hindi totoo. Igalang mo ang iyong ama at ina, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili." Sinabi ng binata sa kanya, "Ang lahat ng mga bagay na ito ay nasunod ko na simula pa sa aking pagkabata. Ano pa ang kulang sa akin?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong tinatangkilik at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, halika at sumunod sa akin." Ngunit nang marinig ng binatang pananalitang ito, namimighati siyang umalis sapagkat napakarami ng kanyang ari-arian. Kaya sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, napakahirap sa isang mayaman ang pumasok sa paghahari ng langit. Muli kong sinasabi sa inyo, madali pa sa isang kamelyong dumaan sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman ang pumasok sa paghahari ng Diyos." Nang marinig ito ng kanyang mga alagad, lubha silang nanggilalas na sinabi, "Kung gayon, sino ang maliligtas?" Ngunit tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Para sa mga tao, hindi ito maaring mangyayari. Ngunit sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaring mangyari." Kaya sumagot sa kanya si Pedro, "Narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ano nga ang aming makakamtan?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa pagbabago ng lahat ng mga bagay, kapag umupo na ang anak ng tao sa trono ng kanyang kalawalhatian, kayong sumunod sa akin ay uupo rin sa 12 trono. Uupo kayo upang hukuman ang 12 lipin ng Israel. Iyan ang mangyayari sa bawat isang nag-iwan ng bahay o ng mga kapatid na lalaki o ng mga kapatid na babae o ng ama o ng ina o mga anak o mga lupain alang-alang sa aking pangalan. Siya ay tatanggap ng 100 ulit.
Magmamana rin siya ng buhay na walang hanggan, ngunit maraming nauuna na mahuhuli at nahuhuli na mauuna. Ito ay sapagkat ang pag-aari ng langit ay katulad sa isang may-ari ng sambahayan na lumabas ng maagang maaga upang umupa ng mga manggagawa sa kanyang ubasan. Nang nakipagkasundo na siya sa mga manggagawa sa 1 denaryo sa bawat araw, sinugunan niya sila sa kanilang ubasan. Lumabas siya ng mag-iikatlong oras na at nakita niyang iba pa na nakatayo sa pamilihang dako na walang ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin naman kayo sa ubasan at kung ano ang nararapat, ibibigay ko sa inyo." Pumunta nga sila. Lumabas siyang muli ng mag-iika-6 at mag-iika-9 na ang oras at gayon din ang ginawa. Nang mag-11 oras na, lumabas siya at natagpuan ng iba pa na nakatayo at walang ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit nakatayo kayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa?" Sinabi nila sa kanya, "Ito ay sapagkat walang sino mang umupa sa amin." Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin naman kayo sa aking ubasan. Ano man ang nararapat, iyon ang tatanggapin ninyo." Nang magtatakip silim na, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo ang mga manggagawa. Ibigay mo sa kanila ang kanilang mga upa mula sa mga huli hanggang sa mga una." Paglapit ng mga dumating, nang mag-11 oras, tumanggap ng 1 denaryo ang bawat isa. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang sila ay tatanggap ng higit pa. Ngunit sila ay tumanggap din ng tig-1 denaryo. Nang matanggap na nila ito, nagbulong-bulungan sila laban sa may-ari ng sambahayan. Sinabi nila, "Ang mga huling ito ay 1 oras lamang gumawa at ipinantay mo sa amin na nagbata ng hirap at init sa maghapon." Sumagot siya sa isa sa kanila, "Kaibigan, wala akong ginawang kamalian sa iyo. Hindi ba nakipagkasundo ka sa akin sa 1 denaryo? Kunin mo ang galang sa iyo at lumakad ka na. Ibig kong bigyan itong huli ng gaya ng ibinigay ko sa inyo. Hindi ba nararapat lamang na gawin ko ang ibig kong gawin sa aking ari-arian? Tinitignan ba ninyo ako ng masama dahil ako ay mabuti? Kaya nga, ang mga huli ay mauuna at ang mga una ay mahuhuli, sapagkat marami ang mga tinawag, ngunit kakaunti ang mga pinili." Nang umaahon si Jesus patungong Jerusalem, isinama niya ang 12 alagad. Sa daan, ibinukod niya sila at sinabi, "Narito, tayo ay aahon sa Jerusalem at ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga pinunong saserdote at sa mga guro ng kautusan. Hahatulan nila siya ng kamatayan. Ibibigay siya sa mga hintil upang kutyain, hagupitin at ipako sa krus. Ngunit sa 3 araw ay muli siyang mabubuhay." Nang magkagayon, lumapit kay Jesus ang ina ng mga anak ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak na lalaki na sumasamba at may hinihingi sa kanya. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ano ang ibig mo? Sabihin mo ang 2 kong anak ay maupo sa iyong kanan at sa iyong kaliwa sa iyong pag-aari." Ngunit sumagot si Jesus, "Hindi mo nalalaman kung ano ang iyong hinihingi. Kaya ba ninyong inuman ang sarong malapit ko nang iinuman? Mababautismuhan ba kayo ng bautismong ibabautismo sa akin?" Sinabi nila sa kanya, "Kaya namin." Sinabi niya sa kanila, "Makakainom kayo sa aking saro at mababautismuhan ng bautismong ibinautismo sa akin. Ngunit ang pagupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi sa akin ang pagkakaloob. Ito ay pagkakaloob sa kanila ng mga pinaghandaan ng aking ama." Nang marinig ito ng 10, lubha silang nagalit sa magkapatid. Ngunit tinawag sila ni Jesus at sinabi, "Nalalaman ninyo na ang mga namumuno sa mga hintil ay namumuno na may pagkapanginoon sa kanila. Sila ng mga dakila ang may malaking kapamahalaan sa kanila, ngunit hindi dapat maging gayon sa inyo. Sa halip, ang sino mang ibig maging dakila sa inyo ay magiging tagapaglingkod ninyo. Sino mang ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Maging katulad siya ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng kanyang buhay na pantubos sa marami." Nang sila ay papalabas na sa Jericho, sumunod sa kanyang napakaraming tao. Narito, may 2 lalaking bulag ang nakaupo sa tabi ng daan. Nang narinig nilang dumadaan si Jesus, sumigaw sila na sinasabi, "O Panginoon, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa amin." Sinaway sila ng napakaraming tao upang tumahimik, ngunit lalo pa silang sumigaw na sinasabi, "O Panginoon, ikaw na anak ni David, mahabag ka na sa amin." Huminto si Jesus at tinawag sila at sinabi, "Ano ang ibig ninyong gawin ko sa inyo?" Sinabi nila sa kanya, "Panginoon, ibig naming makakita." Kaya nahabag si Jesus at hinipo ang kanilang mga mata. Kagad silang nakakita at sumunod sa kanya.